Sa gilid ng isang mataas na pader ng isang exclusive subdivision, nakatirik ang barong-barong na yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito nakatira ang pamilya ni Chrisine, Lando, at ng kanilang anak na si Gemma. Araw-araw, tanaw nila mula sa kanilang maliit na bintana ang magarang bahay na tila isang palasyo. Kumikinang sa liwanag ng araw at puno ng kagandahan. Ngunit sa kabilang banda ng pader na iyon, ang kanilang mundo'y puno ng init, alikabok, at pagtitipid sa bawat sentimo. Si Chrisine, ang ina, ay kilala sa lugar bilang masipag na kasambahay. Bunga ng araw-araw na paglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Umitim at halos nasunog na ang kanyang balat. Hindi niya ito alintana, sapagkat iyon lamang ang paraan upang makaraos sila sa gutom at may maipangtusto sa pag-aaral ni Gemma. Si Lando naman ay hardinero at utusan sa loob ng subdivision. Mabigat ang trabaho, mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pagbubuhat ng mabibigat na paso. Ngunit nananatili siyang tahimik at matiisin. Si Gemma, na nag-iisang anak, ay lumaki na nasanay sa ganitong kalakaran ng buhay. Madalas ay tinutokso siya ng kanyang mga kaklase. Oy Gemma, saan ka nakatira? Sa subdivision daw, hindi ba? Pero sa gilid lang. Sabi ng mga batang walang awang humahamak sa kanya. Masakit sa kanya ang mga salitang iyon. Lalo na't ramdam niya ang pagkakaiba nila ng antas ng pamumuhay. May mga pagkakataong umuwi siyang umiiyak, ngunit agad siyang niyayakap ni Chrisine. Anak, huwag mong intindihin ng sabi-sabi ng iba ha. Huwag mong ikahiya kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga, marangal ang trabaho natin. Sa kabila ng lahat, hindi pinahina ng mga pangungutyang ito ang kalooban ni Gemma. Sa halip, naging gatong ito sa kanyang pangarap. Lagi niyang sinasabi sa sarili, Balang araw, hindi na nila ako hahamakin. Ipapakita ko na kaya kong makaahon. Kaya naman tuwing wala siyang klase, madalas niyang samahan ang kanyang ina at ama sa subdivision. Hindi siya pinapayagang pumasok sa loob ng bahay ng kanilang mga amo. Kaya't naghahanap siya ng punong malilim sa gilid lamang ng daan. Doon niya inilalabas ang kanyang mga libro at takdang aralin. Habang pinapawisan at naririnig ang tawanan ng mga batang mayayaman na naglalaro ng bisikleta, siya na may abala sa pagbabasa, pagsusulat, at pangarap. Ang pananghalian ng pamilya ay simple lamang. Isang plastik na lalagyan ng kanin at tuyo, o kaya adobong kangkong. Doon sila sabay-sabay nakakain sa ilalim ng parehong puno na nagsisilbing saksi sa kanilang araw-araw na pagsusumikap. Walang yaman, ngunit may pagmamahalan. Madalas ring magkwento si Lando ng mga pangarap niya. Gemma, paalang araw, magkakaroon tayo ng sariling bahay. Hindi na sa gilid, kung hindi sa mismong loob ng isang maayos na komunidad. Habang nakikinig, mas tumatak sa puso ni Gemma ang layunin. Kahit bata pa, alam niyang ang tanging daan palabas sa kanilang kalagayan ay walang iba kung hindi ang edukasyon. Kaya't kahit pinagtatawanan, kahit minamaliit, nananatili siyang nakatuon sa pag-aaral. Sa ilalim ng araw, sa tabi ng puno, nagsisimula ang kanyang kwento ng pagtitiis at pangarap. Isang kwento na balang araw ay magiging inspirasyon sa iba. Sa paaralan, hindi naging madali ang lahat para kay Gemma, lalo na ang pakikipaghalubilo sa kanyang mga kaklase. Sa tuwing oras ng uwian, tila ba siya ang laging tampulan ng tukso. Okay na si tagagilid oh. Sigaw ng isa, sabay turo sa kanya. Meron pang nagsasabi, Baka pag uwi niyan, dudungaw na lang sa bakod ng subdivision para makita ang loob.
Hindi naman pala sila doon nakatira. Ang ilan ay tumatawa. Ang iba naman ay mga uyam ng tingin. Bagamat pilit niyang iniinda ang lahat, may mga gabi na hindi na niya mapigilang lumuha habang tinatakpan ng kumot ang kanyang mukha. Ramdam niya ang bigat ng mga salitang ibinabato sa kanya. Lalo na't alam niyang may katotohanan ang sinasabi nila. Hindi nga siya taga-subdivision, kung hindi nakatira lamang sila sa gilid nito. Ngunit sa bawat luha, nariyan ang mga kamay ni Christine na handang yumakap sa kanya. Anak, hindi nila alam ang halaga ng pinaghihirapan natin. Hindi yaman ang batayan ng tao kung hindi ang kabutihang nasa puso. Wika ng kanyang ina. Oo nga, Gemma. Dagdag pa ni Lando. Basta't mag-aral kang mabuti ha. Huwag mong hayaang diktahan ng mga panlalait ang iyong kinabukasan. Tandaan mo, hindi habang buhay ay ganito ang kalagayan natin. Pinipilit ni Gemma na maging matatag kapag sinasabihan siyang dukha ng kanyang mga kaklase. Pinapaniwala na lamang niya ang kanyang sarili na balang araw, ang parehong bibig na ng hamak ay mapipilitang kilalanin ng kanyang kakayahan. Kaya kahit mahirap, hindi siya bumibitaw sa kanyang pag-aaral. Madalas ay daladala niya ang kanyang mga libro papasok sa subdivision. At habang naghihintay sa kanyang ama't ina, doon siya nag-aaral sa ilalim ng malaking acacia tree. Marami na ring pagkakataon na nakikita siya ng mga dumaraang residente. Ang ilan, titingin ng may pangungutya, waring nagtataka kung bakit may batang marungis na nag-aaral sa labas ng bahay nila. Bakit hindi na lang siya nag-aaral doon sa bahay niyo? Minsang tanong ng isang ginang kay Christine. Napayuko lamang ang ina at mahina ang tinig na sagot. Pasensya na po. Hindi naman po talaga kami taga rito. Ang mga salitang iyon, bagamat simpleng tugon lamang, ay tila punyal na tumatarak sa dibdib ni Gemma. Ngunit may mga sandali ring nakakahanap siya ng lakas ng loob. Nang dahil lamang sa mga simpleng bagay, tulad ng pagbabahagi ng kanyang ama ng baon na tinapay. O kaya ang pagkakantahan nila ni Christine habang naghihintay matapos ang trabaho. Para kay Gemma, yun ang nagbibigay saysay sa kanyang araw. Kahit hindi marangya, dama niya ang pagmamahal ng pamilya. Isang hapon matapos ang klase, muling pinagtawanan siya ng mga kaklase. Hoy Gemma, baka naman nag-aaral ka lang para maging katulong din ha? Katulad ng nanay mong katulong, pati ng tatay mong nagtatrabaho lang sa loob ng subdivision. Sabay halakhak ng ilan. Sa halip na sagutin sila, tumakbo siya palayo. Dumiretso sa puno kung saan naroon ang kanyang mga libro. Doon siya umiiyak. Ngunit sa gitna ng pagluha, ipinangako niya sa sarili. Hindi ako mananatili rito habang buhay. Hindi ako magiging katulad ng iniisip nila. Magtatagumpay ako. Ang mga sugat ng pangahamak na kanyang natamo araw-araw ay unti-unting nagiging kalasag. Isang paalala na kailangang magsikap dahil yun lamang ang tanging sandata laban sa mga taong humahamak sa kanya. At sa ilalim ng punong iyon, natilabay kanyang kanlungan, higit na tumibay ang kanyang loob. Isang hapon, habang nakaupo si Gemma sa ilalim ng malaking acacia tree, abala sa pagsusulat sa kanyang kwaderno, napansin niyang may dumaang matandang lalaki. Matangkad ito, maputi na ang buhok, at nakasakay sa isang maliit na motorized wheelchair. Hindi tulad ng ibang residente na palaging may kasamang kasambahay o gwardiya, tila sanay itong mag-isa. May malumanay ng ngiti sa labi habang pinagmamasdan siya. Magandang umaga sa iyo, iha. Wika ng matanda. Napatingala si Gemma at halos hindi makapagsalita. Noon lang siya kinausap ng isang taga-subdivision. Magandang umaga po. Mahina niyang sagot. Napansin ng matanda ang mga kalat na papel at librong nakasabit sa lumang bag ni Gemma. Nag-aaral ka ba dito, iha? Tanong nito habang itinuro ang mga gamit niya. Tumangho lamang si Gemma at nagpaumanhin. Pasensya na po. Dito lang po kasi ako nag-aaral habang naghihintay kina mama at papa.
Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. Ang mga magulang mo? Dito sila nagtatrabaho? Opo, si mama po ay kasambahay. Si papa naman po, hardinero. Tahimik na tumango ang matanda. Pinagmasdan nitong mabuti si Gemma na kahit pawi sa talatang pagod mula sa eskwela, ay porsigidong nagsusulat ng assignment. Sa mga mata ng matandang lalaki, tila nakikita niya ang alaala ng kanyang sariling apo na ngayon ay nasa ibang bansa. Isang batang masigla, masipag, at may pangarap. Palagi ka bang naghihintay dito sa ilalim ng puno? Tanong ng matanda. Opo, Mabilis na tugon ni Gemma. hindi po kasi kami pwedeng pumasok sa loob ng bahay ng amo ni mama. Kaya dito na lamang po ako nag-aaral. Masaya naman po ako kahit ganito. Napangiti si Mr. Wilson. Yon ang pangalan niya. May kakaibang kirot sa kanyang dibdib habang nakikita ang determinasyon ng bata. Hindi siya sanay sa ganitong tagpo. Karaniwang nakikita niya ay ang mga batang nasa subdivision na laging may daladalang gadgets, magagarang bisikleta, at yayamaning baon. Ngunit itong si Gemma, kontento na sa lilim ng puno at simpleng lapis at papel. Napakasipag at napakatalino mong bata. Mahinang wika ni Mr. Wilson. Pinatunayan mo na napakahalaga ng pag-aaral. Naalala ko sa iyo ang aking apo. May lungkot sa kanyang tinig. Waring malayo ang kalooban. Mula noon, ilang beses nang dumaraan si Mr. Wilson at napapansin itong si Gemma. Minsan, may dala siyang tinapay at juice at palihim na iniaabot sa bata. Unay nahihiya si Gemma, ngunit kalaunan ay natutong ngumiti at magpasalamat. Napansin rin ito ni Aling Crising at Mang Lando na laging nagtataka kung bakit tila may interes ang matanda sa kanilang anak. Isang araw, nang matapos ang trabaho ni Aling Crising, nilapitan sila ni Mr. Wilson. Pwede ko bang makausap ang iyong anak? May naong sambit ng matanda. Nagtaka naman si Crising, pero tumango. Dinala sila ng matanda sa kanyang bahay. Isang malaking tahanan na tila palasyo para kina Crising at Lando. Doon niya sinimulang itanong ang patungkol sa kanilang buhay. Habang nagsasalaysay si Crising ng kanilang kahirapan, ang araw-araw na pakikipagsapalaran para lamang mairaos ang pagkain at pag-aaral ni Gemma, napatingin si Mr. Wilson sa bata. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang isang desisyon. Hayaan niyo akong tumulong, sabi niya. Seryoso ang tinig. Gusto kong mabigyan si Gemma ng scholarship at ang balik noon ay magtatrabaho ka sa aking bahay. Pwede kayong manirahan dito. Nagkatinginan sina Crising at Lando. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Para bang isang himala ang biglang dumating sa kanilang pintuan. Hindi ka agad nakapagsalita ang mag-asawa dahil sa alok ng matandang si Mr. Wilson. Parang hindi totoo ang lahat. Isang matandang lalaki na halos kakakilala pa lamang nila ay nag-alok ng scholarship para kay Gemma at isang tahanan para sa kanila. Ngunit kasabay ng pag-asa ay dumating rin ang pangamba. Sir, totoo po ba ito? Hindi niyo po ba kami niloloko lang? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Aling Crising. Mga simpleng tao lamang po kami. Wala po kaming maibabahid sa inyo. Dagdag ni Lando, nakatungo at parang nahihiya. Ngunit matatag ang tinig ni Mr. Wilson. Matanda na ako at nag-iisa na lang ako. Wala na rin akong pamilya. Ang kailangan ko lang ay tapat na mga taong makakatuwang ko. At gusto ko lang na makitang makapag-aral ng maayos ang batang ito at magtagumpay sa buhay. Sapat na yung kabayaran para sa akin. Napaluha si Crising habang maigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Noon pa man, pangarap na nilang makapagtapos si Gemma ng pag-aaral. Ngunit palaging kapos ang kinikita nilang mag-asawa.
Ang alok na ito ay tila sagot sa kanilang mga panalangin gabi-gabi. Ngunit bago pa sila magpasya, kinausap muna nila si Gemma. Anak, gusto ka sanang pag-aralin ni Mr. Wilson. Kapalit nito, dito tayo titira sa bahay niya. Magiging regular tayong kasambahay at hardinero. Napangiti si Gemma. Halos mangilid ang kanyang luha. Mama, Papa, pumayag na po kayo. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon. Pangarap ko po ito. Pangarap natin. At yun nga, makalipas ang ilang araw, lumipat ang pamilya sa bahay ni Mr. Wilson. Ang kanilang barong-barong na dati pinagkakasya nila sa kanilang mga sarili ay napalitan ng maliit na silid sa malaking bahay ng matanda. Para kay Crising at Lando, kahit simpleng kwarto lamang iyon, pakaramdam nila ay paraiso na kumpara sa dati nilang tirahan. May maayos na kama, kuryente, at magandang palikuran. Si Crising ay naging katuwang sa gawaing bahay. Pagluluto, paglilinis, at pag-aalaga sa mga gamit ng matanda. Si Lando na may naging hardinero at tagapangalaga ng bakuran. Kapwa sila nagtatrabaho ng may dignidad at pasasalamat. Sa tuwing nakikita nila ang ngiti ni Gemma, alam nilang sulit ang lahat ng kanilang pagod. Binabayaran rin sila ng matanda. Mas malaki pa ito kaysa sa natatanggap nila noon. Kaya naman tuwang-tuwa ang mag-asawa. Samantala, nagsimula na ngang pumasok si Gemma sa paaralan. At doon nasa isang mas maayos na paaralan. Sa unang pagkakataon, nakapaglakad siya ng may bagong sapatos at kompletong gamit sa pag-aaral. Lahat ay galing sa suporta ni Mr. Wilson. Ngunit hindi rito natapos ang hamon ng buhay. May ilan pa ring estudyanteng tinitignan siya ng napakababa. Iniisip na isa lamang siyang anak ng kasambahay. Pero ganun pa man, iba na ang Gemma ngayon. Hindi na siya natitinag ng panghahamak. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging malapit si Gemma kay Mr. Wilson. Madalas siyang tanungin ito kung kamusta ang eskwela. At minsan ay tinutulungan pa siya sa ilang mga asignatura. Lalo na pagdating sa English. Natuto siyang mangarap ng mas malaki. Balang araw po, gusto ko pong maging isang caregiver. Gusto ko pong tumulong sa mga taong nangangailangan. Ani Gemma. Simpleng pangarap, pero para kay Gemma, ito ay napakataas na. Napangiti ang matanda. Maganda ang pangarap mo. Tutulungan kitang maabot kahit anuman ang pangarap mo, iha. Ang simpleng alok na tulong ay naging simula ng panibagong yugto sa buhay ng pamilya. Ang dating pangarap na tila imposible ay unti-unting nagiging abot kamay. Sa puso ni Gemma, nabuo ang isang matibay na panata. Hindi ko sasayangin ang handog na pag-asa na ito. Balang araw, ibabalik ko ang lahat ng kabutihang ipinakita niya sa amin. Mabilis ang naging takbo ng buhay ni Gemma mula nang mailipat siya sa bagong paaralan. Sa unang beses, hindi na siya nag-aalala kung may pambiling notebook o lapis. Kompleto na ang kanyang mga gamit at higit sa lahat, may baon siyang pagkain araw-araw. Ganun pa man, hindi rin nawala ang mga hamon. May mga kaklaseng nakakaalam ng kanyang pinagmulan at minsan ay nagsasabing, "Anak lang yan ang katulong dito sa subdivision." Ngunit iba ang tugon ni Gemma. Hindi na siya umiiyak at tumatakbo papalayo. Sa halip, ngumingiti na lamang siya at ipinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Natutunan niyang huwag hayaang kontrolin ng panlalait ang kanyang direksyon. Mas pinili niyang magpursige. Kapag may project o pagsusulit, siya lagi ang nauna. Hindi siya bumibitiw kahit napakahirap pa. At madalas ay nagiging inspirasyon pa ng ilang kaklase na dati nakatingin sa kanya ng mababa. May ilang ring lumalapit at nakikipagkaibigan, gaya ni Maribel at Joseph. Mga estudyanteng hindi tumitingin sa estado ng buhay, kung hindi sa kabutihan ng puso ni Gemma. Tuwing uuwi siya,
Pasay niyang ikinikwento kina Chrising at Lando ang mga pangyayari sa paaralan. Si Chrising kahit pagod sa trabaho, ay laging nakikinig ng buong pansin. Anak, napakalaking biyaya ng Diyos ito. Ituloy mo lang ang sipag at tiyaga ha. Hindi habang buhay ay ganito tayo. Madalas na paalala ng ina. Samantala, si Mr. Wilson ay patuloy na nagiging haligi ng suporta kay Gemma. Madalas itong magtanong, "Kamusta ang pag-aaral mo, iha?" At handa laging makinig. Kapag may mga libro o kagamitan na kailangan, siya talaga ang gumagastos. Minsan pa nga'y sinasamahan niya si Gemma sa mga bookstore para personal na pumili ng mga librong makakatulong sa kanyang pag-aaral. Habang lumalaki si Gemma, mas nagiging malinaw ang kanyang pangarap, ang maging isang caregiver. Gusto ko pong mag-alaga ng matatanda at mga may sakit, katulad po ninyo, Mr. Wilson. Gusto ko rin pong ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa. Wika niya, minsang magkausap sila. Namutawi ang ngiti sa labi ng matanda, halatang proud sa bata. Dumating ang mga taon na naging consistent honor student si Gemma. Ang mga dating tumutokso sa kanya ay napipilitang tanggapin ang kanyang kakayahan. Ang ilan ay humingi pa ng tulong sa kanya sa mga assignments. Sa bawat tagumpay na kanyang nakukuha, hindi niya nakakalimutan ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kaya't kapag wala siyang klase, tinutulungan niya pa rin si Chrising sa paglilinis at si Lando sa pag-ayos ng hardin. Hindi rin nawala ang pagsubok. May mga pagkakataong nagkakasakit si Lando dahil sa sobrang trabaho o kaya nabibikitan si Chrising sa gawaing bahay. Ngunit imbes na sumuko, mas lalo pang nagsumikap si Gemma sa pag-aaral. Alam niyang ang bawat pawis ng kanyang mga magulang ay puhunan sa kanyang kinabukasan. At nang siya ay makatapos sa sekundarya, hindi lang sila ang nagbunyi kundi pati na rin si Mr. Wilson. "Congratulations sa iyo, iha. Hindi ito ang katapusan, kung hindi ito pa lamang ang simula," sabi nito habang iniabot ang isang regalo. Isang scholarship para sa kursong pagdodoktor sa isang kilalang universidad. Ang simpleng pangarap noon ni Gemma ay magkakaroon na ng katuparan, pero sa mas mataas na posisyon at mas magandang kurso. Sa wakas, abot na niya ang kanyang pangarap at sa kanyang puso ay baon niya ang isang pangakong hindi siya kailanman tatalikod sa kanyang pinagmulan at sa mga taong nagmahal at sumuporta sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga panahon at nakapagtapos na nga si Gemma sa kanyang kurso bilang isang doktor. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi na halos hindi siya makatulog dahil sa dami ng aralin at praktikal na pagsasanay. Ngunit sa bawat pagod ay naroon ang kanyang pangarap na kanyang nagiging lakas. Lagi niyang sinasabi sa sarili, "Ginagawa ko ito hindi lang para sa akin, kung hindi para kina mama at papa, at para suklian ang kabutihan ni Mr. Wilson." Nang dumating ang araw ng kanyang pagtatapos, halos maluwa si Chrising at Lando habang pinagmamasdan ng anak na nakasuot ng toga. Wala silang may pagmamalaki na material na bagay, ngunit sa sandaling iyon, pakaramdam nila'y napakayaman na nila. Anak, natupad mo na ang pangarap natin," sambit ni Chrising habang maigpit na niyayakap si Gemma. Si Mr. Wilson naman ay naroon rin, nakaupo sa wheelchair at nakangiting nakamasid. "Proud na proud ako sa iyo, Gemma. Napakagaling mo," wika nito, at sa unang pagkakataon ay napahagulgol si Gemma sa harap ng lahat, hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa labis na pasasalamat. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula si Gemma sa kanyang bagong trabaho bilang personal na doktor muna ni Mr. Wilson. Sa bawat araw na lumilipas, inaalagaan niya ito ng may malasakit, hindi lamang bilang kanyang tungkulin, kung hindi bilang sukli sa kabutihan ng matanda. Siya ang naghahanda ng gamot, nag-aasikaso ng pagkain, at minsan ay binabasahan pa ng mga kwento para lamang mapasaya ang kanyang kliyente na itinuturing niyang parang sariling lolo.
Gemma, napakabuti mo. Wika ni Mr. Wilson habang iniabot nito ang kanyang kamay. Maaaring hindi tayo tunay na magkapamilya. Pero sa piling mo at sa piling ng iyong mga magulang, hindi ko nararamdaman na nag-iisa ako. Sa mga salitang iyon, lalo pang mas tumibay ang pagmamahalan at pagtutulungan ng kanilang maliit na pamilya. At ng matandang si Mr. Wilson. Ngunit hindi doon natapos ang biyaya. Nakita ni Mr. Wilson ang dedikasyon at kabutihang loob ni Gemma. Kaya't nagpa siya itong bigyan sila ng mas malaki pang pagkakataon. Inalok niya si Lando ng mas mataas na sahod bilang tagapamahala ng kanyang hardin. At si Chrising naman bilang pangunahing katiwala ng kanyang bahay. Bukod dito, tinulungan rin niya ang pamilya na makabili ng maliit na lote sa Karatig Bayan. Habang si Gemma naman ay hinayaan niyang makapagtrabaho sa isang malaking ospital. Nag-hire na lamang siya ng kanyang sariling tagapag-alaga. Para naman makapagsimula na si Gemma ng trabaho bilang isang doktor. Samantala, sa tulong ng ipon ng mag-asawa at sa suporta ni Mr. Wilson, unti-unti nilang naipatayo ang isang maliit ngunit maayos na bahay. Hindi na ito barong-barong sa gilid ng subdivision, kung hindi sariling tahanan na talaga, na kanilang may pagmamalaki. Nang una nilang tinulugan ang kanilang bagong bahay, halos hindi makapaniwala sina Chrising at Lando. Nagyakap silang tatlo at sabay-sabay na nagpasalamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Mr. Wilson. Bulong ni Gemma habang nakatingala sa bubong, nagawa sa matibay na bato, hindi sa tagpi-tagpi na yero o kahit sa ano paman. Sa panahong iyon, natutunan ni Gemma na ang tagumpay ay hindi lamang patungkol sa sarili, kung hindi sa kakayaang ibalik ang kabutihan at ipamahagi ito sa iba. Kaya kahit abala siya bilang doktor, tinutulungan pa rin niya si Mr. Smith. Kapag meron siyang pagkakataon, ay inaalagaan niya pa rin ito. Itinuring niya ang matanda na parang kanyang tunay na lolo. At itinuring rin naman siya ng matanda na parang tunay na apo. At nang si Gemma nga ay makapasa sa board exam, siya ay naging isang profesional na doktor na. Hanggang sa siya ay nagkaroon na ng trabaho. Lumipas pa ang ilang mga taon at lalo pang naging mas maayos ang buhay ng pamilya nila. Ang dating barong-barong sa gilid ng subdivision ay napalitan ng sariling bahay na may sariling bakuran. Wala na sila sa poder ni Mr. Wilson, pero araw-araw pa rin silang bumibisita roon para tingnan ang kalagayan ng matanda. Itinuring na nilang pamilya ito, kaya hindi sila papayag na mamuhay lamang ito ng mag-isa. Samantala, si Gemma naman ay kilala na sa kanilang lugar bilang napakagaling na doktor. Kapag may pagkakataon, tumutulong siya sa kanyang mga tagalugar at nagkakaroon ng libreng check-up. Proud naman sa kanya si Mr. Wilson sapagkat napakalayo na ng narating ni Gemma at masaya siya para sa dalaga. Minsan habang naglalakad siya pauwi, nakasalubong niya ang ilan sa dating kaklase na madalas siyang kutsain noon. Uy, si Gemma yun, hindi ba? Siya yung laging nasa gilid ng subdivision dati. Bulong ng isa. Ngunit hindi na ito may halong pang-uyam. Ngayon ay may paghanga na. Tignan mo, isa na siyang doktor ngayon. May sarili na silang bahay. Dagdag pa ng isa na halos hindi makapaniwala. Ngumiti lamang si Gemma. Hindi niya na kailangang pang patunayan ang kanyang sarili sa kanila. Ang kanyang tagumpay ay hindi para ipamukha sa mga nanghamak noon, kung hindi upang ipakita na hindi kailanman hadlang ang kahirapan para umangat ang tao. Samantala, lalong naging malapit ang kanilang pamilya kay Mr. Wilson. Sa kabila ng kanyang katandaan, naging masigla ang mga huling taon nito dahil sa pagmamahal at pag-aalaga nila. Minsan ay nagsabi ito, Gemma, Chrising, at Lando, maraming salamat sa inyo ha. Dahil sa inyo, nakatagpo ako ng isang pamilya. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng saya at pag-aalis ng aking lungkot
sapagkat nakasama ko kayo sa mahabang panahon. Dahil sa kanyang kabaitan, maraming pinto ang nabuksan para kay Gemma. Ipinangako naman ng pamilya kay Mr. Wilson na palagi lamang silang nariyan para sa matanda. Sapagkat para na rin nila itong pamilya. Napakabuti ng matandang ito. Kaya naman hindi sila nagdadalawang isip na ito ay palaging samahan. Pero lumipas lamang ang ilang mga buwan, ay pumanaw na nga ang matandang si Mr. Wilson. Malungkot para sa kanilang pamilya ito. Ngunit hindi sila iniwan ng matanda ng walang bakas ng pagmamahal. May iniwan itong maliit na mana para kina Gemma at sa kanyang mga magulang. Sapat upang lalo pang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Sa halip na malugmok, naging inspirasyon pa ito para kay Gemma na ipagpatuloy ang kanyang pangarap, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa iba. Nagpatayo si Gemma ng foundation para sa mga matatanda at para sa mga batang iniwan ng kanilang mga magulang. Nakilala si Gemma bilang isang maaasahang doktor. Ngunit sa lahat, kilala siya bilang ehemplo ng pag-asa, na kahit galing sa gilid ng subdivision, ay maaari pa ring makarating sa tuktok ng tagumpay kung merong tiyaga, pananampalataya at kabutihang loob. At sa bawat pagkakataong naaalala niya ang mga araw sa ilalim ng punong iyon, hindi niya maiwasang mapangiti, sapagkat doon nagsimula ang lahat. Doon isinilang ang kanyang pangarap at doon siya unang naniwala na balang araw, siya rin ay aangat sa buhay, kasama ang kanyang pamilya. Tahimik ang paligid. Muling napadaan si Gemma sa lugar kung saan sila nakatira noon. Ang gilid ng isang mataas na pader ng subdivision, kung saan dati nakatirik ang kanilang barong-barong na yari sa yero at kahoy. Ngayon ay wala na ang kanilang kubo. Mga bagong bahay na ang pumalit. Ngunit sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat ng hirap at luha na naranasan nila noon. Napangiti siya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Christine, na ngayon ay mas maayos na ang kalusugan. Hindi na gaanong sunog ang balat nito dahil hindi na araw-araw na naglalakad sa ilalim ng tirik na araw. Si Lando naman ay abala sa pag-aalaga ng kanilang maliit na taniman sa bakuran. Sa wakas, natupad rin ang matagal nilang pinapangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Hindi na sa gilid ng pader, kung hindi sa isang lugar na pwede nilang tawagin kanila. Muling bumalik sa kanyang alaala ang kabutihan ni Mr. Wilson. Ang matandang nagbigay ng pagkakataon sa kanila. Kung hindi dahil dito, marahil ay hindi natupad ang kanilang pangarap, ang scholarship, ang pagkakataong makapasok sa loob ng subdivision bilang regular na kasambahay, at ang tiwala nitong ibinigay kay Gemma. Na siyang biyayang nagbukas ng pinto ng pagbabago. Sino nga bang mag-aakala na ang dating bata na nag-aaral lamang sa ilalim ng punong akasya, ngayon ay isa ng magaling at matagumpay na doktor na tumutulong sa iba pang nangangailangan. Maraming salamat sa mga taong katulad ni Mr. Wilson na kahit hindi kadugo ay marunong tumulong sa mga taong nahihirapan sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.